Diyos na dakilat makapangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po sa araw na ito na kami na naman ay nagkatipon-tipon upang aming purihin at sambahin, Ama. Naway handa mo po ang aming puso't isipan para makinig sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Worship lang ka na ngayon. Praise you, di praise na. Aji Malaya.
suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Wala mami nga nasantuan, nagyaman kami kay Kaama, kaya ito nga kanito Diyos. Ayaman kami, Amati, bundaway nga mabalingning, ay daydayaw, day ka napatag ka ng halaman mo. Ala, nawatin mo yung tignay kay Tibiyaki, at tignay ka, Amati, puso mi, tiday tinaldaman. Yaman ti minsay, Ama, iso ka diday ti Amati, ito kito, iti puso, kitong galmay. Sa kada kami, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat sa umaga ito. Nagre-request kasi sila na talagang subukan ko ng magtagalog. Okay, ang tema natin, ang katuparan ng lahat. Okay. Ano ang ibig sabihin yan, mga kapamilya? Ang katuparan ng lahat. Ano kaya yung matutupad? Tingnan natin sa verse na kung saan makikita natin dito. Patibasa nga. Sa panahon iyon, wala nang taglamig at hindi na madilim. Manatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang pag-aamos ng tubig ay patuloy na buong taon. Patungo sa dagat na patay, ang kalahati at sa dagat, nagdarangan naman ang kalahati. Ang daigdig ay pagmamahalan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kilalanin ng lahat. Okay. Balik tayo sa verse na nauna. Okay, sabi niya doon, sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim. At pati natin parang hanggang muna. Yung tema natin, balikan nga ulit tayo natin yung tema. Okay. Ang katuparan ng lahat. Kung bakit ito yung tema natin, kasi yung prophecy na yan, hindi pa nangyari. Hello, Kuya John, magtanong ako sa'yo. Nangyari na ba yung nasa verse? O hindi pa? Okay. Kaya, balikan natin sa verse. Dahil sabi niya dito, sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na magdidilim. Ang ibig sabihin, pag natupad ito, natupad yung programa ng Diyos, wala nang madilim na buhay ng isang tao. Amen. Puro liwanag na lang po. Wala na yung umiyak.
Hello? Ito kasi yung nakalagay na tanging ang na wala nang taglamig at hindi na magdilim. Ang ibig sabihin, pag natupad yung programa ng Diyos, kaya ako po, hindi ko alam. Ang pakiramdam ko ngayon parang masaya, lalong-lalo na yung napakinggan ko ng meeting. Kaya sabi ko nga, mula kasi nung naintindihan ko talaga yung programa, hindi kagaya nung nasa religion pa lang po tayo. Kaya isang, kahit kung may pagsubok lang na kahit maliit lang, bumababa ako talaga, Brother Ray. Talagang bumabagsak ako nung hindi ko pa alam yung programa. Pero nung nalaman ko, nung naintindihan ko na 100% yung programa, kaya hindi ko alam, yung mga verse na ito, Kuya John, noon, inulit ko yan na binabasa, hindi ko naiintindihan yan. Hindi ko naiintindihan to, sa totoo lang. Ilang beses na binabasa ko yung Biblia. Paulit-ulit mula nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Kasi ako yung tao na binibigyan ko talaga yung pagkakataon na nagbabasa yung sa salita ng Diyos. Kung minsan nga, umaabot ako ng alas 12 ng gabi kung minsan, dati. Kung minsan nga, kung parang masayang-masaya ako na nagbabasa, kung kunti lang yung tulog ko talaga noon. Kasi may pagkakataon kasi talaga na umiyak ako. Kung minsan dumadapa ako kahit lupa noon. Ganun ako kasi. Kaya naitanim talaga yung salita ng Diyos sa aking puso. Kaya kahit duman ako sa matinding pagsubok, tuloy lang. Pero ganun pala. Na kung tinawag po tayo, nung bata pa tayo ay tinawag, nung nung hindi pa tayo pinanganak, may programa talaga sa atin ng Diyos. Kaya ganun pala. Kaya maraming pagsubok. Kaya dito, nasabi niya sa kanyang katuloy, mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Hello? Kaya dito natin makikita, Kuya John, na pagdating kasi ng araw, pag natupad yung programa ng Diyos, wala nang gabi sa mga anak ng Diyos. Wala na. Ito kasi yung programa ng Diyos, bawat isa sa atin, pero ang tao, hindi nila natutunan talaga yung programa ng Diyos, kaya pagdating ng araw, maraming iiyak. Mas marami yung iiyak kaysa yung magsasaya pagdating ng araw. Kasi kung tignan natin, doon sa maluwang na daan, at sa yung makipot na daan, kukunti talaga yung dumadaan sa makipot. Mas maraming dumadaan sa maluwang na daan kasi libre lahat, free. Free ang bisyo, free ang kasalanan, kasamaan, andun po lahat. Kaya nagagalit ako sa mga pari ngayon, brother, sa totoo lang. Meron kaming kasing pinasa ni admin na yung kwento ni si Rizal. Talaga yung mga pari. Kaya sabi ko nga, pagdating ng araw, kung ako lang may kamiti dyan, babasagin ko lahat ng mga ulo yung mga yan. Pero hindi ko na magkamiti. Kaya kung tingnan natin talaga, na pagdating ng araw, maliwanag na lahat, wala nang gabi. Sabi niya, si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Yun lang. Si Yahweh lang ang nakakaalam kung kailan mangyayari, pero pag sinabi na ni Yahweh, mangyayari at mangyayari. Amen. Ano man ang sitwasyon, pero sa totoo lang, naka-timetable na to. Kung kailan mangyayari. Kaya salamat sa Diyos na alam natin yung programa na nandito na po tayo pagdating ng araw. Pagpalain ng bawat isa sa atin ng Diyos.
Kaya kung tignan natin, ang ganda talagang maglingkod sa Diyos kung alam natin yung patutunguhan natin. Pero kung hindi natin alam, up and down, up and down, up and down. Ganun po ang tao. Pero kung alam natin yung katotohanan ngayon, kaya ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang bumaba. Bumaba. Tuloy lang ang laban. Alam niyo, nung maintindihan ko talaga to grabe, yung pakiramdam ko. Ito pala yung plano mo. Ito pala yung papupuntahan namin sa kingdom. Di ba? Di ba nangyari sa Egypto? Sa Egypt noon, may dilim sa buong Egypto, pero yung tinitirahan yung mga Israelita, may liwanag. Mangyari ito. Kasi nangyari na noon. Pero paparating pa lang ito na mangyari. Kasi, sino yung nag-prophecy dito? Si Zacarias. Sa bagong tipan, hindi pa nangyari. Kaya sabi ko nga, sa bagong tipan, preparasyon yan pagdating ng mga ito. Kasi maraming nag-prophecy. Kaya nakapokus lang muna tayo dito. Kasi pagdating ng araw, kasi naibaba na sa akin yung ituturo ko talaga pagdating ng araw na talagang ang ganda, ang sunod-sunod yun hanggang sa paghahari ng Panginoong Hesus. Brother, grabe. Naibigay na sa akin yun. Na hanggang pagbalik ng Panginoong Hesus na maghahari, nasa akin na yung mga turo na yon. Ngayon. Verse na sa susunod. Sabi niya, ang mga agos ng tubig, lahat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon. Patungo? Patuloy. Sa buong taon. Buong taon. Ang ibig sabihin, Walang tagtiyo. wala nang tagtuyo. Ngayon ate, ipagpalit mo ba yung kingdom? Hindi na. Ikaw, ipagpalit mo ba yung kingdom? Hindi na. Kasi ito yung pupuntahan natin. Kaya nga, nung nakaraan na ang hirap magpakanta dito. May nakatago pala sa bahay na hindi namin alam. May nakatago pala. Nagtatago muna sa likod ng mga kan. Pero nung nabuksan doon, brother Ray, grabe. Kaya nag-usap na kami, kinausap namin na gamitin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo nagagamitin yung mga yan sa mundo. Kasi ang ganda yung turo. Na pagdiretso, ipapakita sa atin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin alam. Kaya hindi ako perfecto, pero tuloy-tuloy po ako. Kaya yung mga sikrito ngayon nakikita ko na. Marami akong pagkakamali. Kaya lang, basta magpatuloy lang po tayo, makikita natin talaga yung grabe na katotohanan. Sabi niya doon, patungo sa dagat na patay, ang kalahati at sa dagat, Mediterano, naman ang kalahati. Ang ibig sabihin, kahit yung dagat na tuyo, malalagyan po ng tubig at wala nang hindi malagyan. Lahat po. Kaya pagdating ito, Ate Gloria, wala na talaga ang tagtuyo. Pero, sabi ko nga, lahat ng mga ito hindi pa nangyari mula nung ipinanganak ako.
Kasi alam niyo yung kwento ng buhay namin nung bata pa kami. Naranasan namin talaga, brother, yung 1 linggo, 2 beses lang na kumain ng kanin. 2 naman sa amin. Naranasan namin yung 2 beses lang talaga. Kumain ng kanin. Alam niyo, umabot nung panahon talaga, doon sa amin maraming isda. Yung isda, ang kasama niya, saging. Ganun po. Kahirap ang buhay noon. Kaya sabi ko nga sa mga bata, sinasayang nyo yung pagkain. Siguro kung aabot sila ng ganon, hindi ko lang alam. Kaya ako, naranasan ko kasi yung mga yun. Kaya kung pwede lang, ayaw ko talaga na may masirang pagkain. Kasi ang hirap eh. Kung umabot ng tao ng ganon, umiyak ka talaga kahit nagugutom ka, wala kang magawa, uminom ka na lang ng tubig. Ilang buwan na ganon. Kaya nga, kami ng mga bata noon, doon na lang kami sa ilog. Basta may apoy. May panahon pa talaga yung pinsan ko, kinakain niya yung isda na hindi naluto. Kasi gutom na eh. Kaya ang hirap. Pero pagdating ito, wala nang pagtuyo. Wala nang kahirapan sa mundo. Pero, hindi lahat ng tao mararanasan po ito, Kuya John. Hindi lahat. Kasi nakita ko yung programa. Nakita namin yung programa. Pag hindi sila kasali, wala. Kaya salamat sa Diyos, sayang nauna sa programa ng Diyos. Pero, may pagkakataon pa naman sa mga tao. Kasi pag naibaba talaga, lalong-lalo na yung mga relihiyon, Kuya John, grabe, ang ganda talaga. Kaya, pagdating ng araw, nakikita natin yung mga ito na mangyari. Kasi sa totoo lang, ang hirap ang buhay. Diba, Mayroon? Brother? Kung minsan, maranasan natin yung walang-wala talaga. Alam mo yung kakataon noong na, yung kuya ni Isil pa lang ang kasama namin dito, umabot talaga na wala. Alam mo yung, sumigaw siya na, gusto ko lang kumain ng tinapay. Tinapay. Alam mo, kahit gusto mong bigyan, alam mo, ilang beses ako na umiyak talaga sa lamisa. Kumakain kami. Hindi nila napapansin kung minsan umiyak na ako. Kasi sabi ko, Ama, kung pwede lang po. Ayaw kong maranasan yung mga bata na ito yung naranasan ko nung bata kami. Kaya kung minsan sabi nila nga, mahigpit ako. Pero yun ang totoo. Ayaw ko kasi na maranasan nila yung naranasan ko nung bata kami talaga. Grabe. Nung nasa Pangasinan po kami. Nung nasa bundok po kami. Kung ano yung nangyari sa Pangasinan noon, nangyari din sa bundok. Pero mas matindi kasi nung nasa Pangasinan po kami. Alam mo, yung pagkain mo araw-araw, puro kamuting kahoy. Ang hirap noon. Kaya ngayon na nakikita ko yung sikreto ng Diyos. Alam niyo yung saya na pagdating ng araw, wala nang mahirap. Amen. Wala na. Kaya tamang-tama yung sinabi ni Admin, pag dumating kasi yung araw, pastor ko na enough na. Kaya salamat sa Diyos. Kaya magpasalamat po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi,
Salamat sa Diyos. Kasali tayo sa kanyang program. Kasi, ang palagi nating isipin, di ba maraming verse ng Biblia na sabi niya noon, na kagaya nung panahon ni Noah ang mangyayari pagdating ng araw. Na kung sino po yung nasa loob ng arka noon, siya lang ang maliligtas. Kung sino naman ang nasa loob ng kingdom pagdating ng araw, siya lang ang maliligtas. Kasi sinabi ng Bible, at ang Bible ang nagpapatotoo, kasi ang Bible po ay isang salamin yan para sa mga tao. Kaya lang, karamihan ng mga tao, hindi nila pinapansin ang Bible. Palaging nagtitiks kung ano-ano. Yun ngayon ang focus ng mga tao, cellphone. Hindi nila alam na yung relasyon sa Diyos wala na sa kanila. Relasyon sa cellphone, nandun na lahat. Diba? Tignan natin. Ang mga tao nga, sabi nga nila, mahirap ang Pilipinas, pero tignan mo yung mga bata. Ilang taon pa lang, may cellphone na. Pero hindi nila alam. Alam niya yung kaibigan ko na doktor, sabi niya, pagbabadin mo ng cellphone yung bata, hindi niya abutin ng 25 years. Basta nagbabad ng cellphone niya, sabi niya, hindi niya abutin ng 20 years, patay na yan. Kasi sisirain ang utak. Utak talaga ang sisirain yung cellphone. Pero hindi alam yung mga magulang. Utak mata. Apektado lahat yan. Pagsamta na. Lalong-lalo na kung lumabas yung 5G na sinasabi nila, mas lalo yun, Kuya John pala. Pag ilabas nila yun. Kaya, binabawalan ko nga yung mga bata dito sa bahay. Pero may pagkakataon talaga na may mga ayaw sumunod, pasensya na. Sabi ko nga kay Mrs. kung minsan, ayan mo na lang. Kasi hindi nila alam. Kaya sinasabi ko ito para marating natin yung programa ng Diyos. Amen. Kasi kung bata pa ay mamatay na, di wala na. Bye-bye ay. Kaya nga si Isil, sabi ko kahit dumating yung tablet na ibibigay ni mama mo, huwag mong gamitin. Gamitin mo pag mayroon siya kasi ayaw ko naman na mapahiya siya. Pero, alam naman niya yan. Alam niyo yung iyan ang pinakamatindi sa bahay. Alam niyo nung tinuro yung mga laruan ng mga bata na bat? Alam niyo, isang tumpok talaga. Yung isang kumot na puno yun. Tapos tinalian ko sa magkabilang sulok, tapos sinunog namin. Lalong-lalo na yung malaki na, anong pangalan niya? Ang laki. Ang ganda nga yung rinigalo sa Batangas. Sabi ko sana kay admin, ipahingi ko para sayang naman, pero sabi niya, alam mo na nga na hindi tama, ipapahingi mo pa. Kasi sinunog namin ang dami, Kuya John. Kaya yung bata na yan, pag sinabi na napakinggan na kay admin na bawal talaga. Kaya ayaw niyang mag-ikaw. Ayaw nang magsuot ng makuhan kasi nasa ano nung nakalagay ng mga dami? Brother, ha? Okay, pumunta na tayo sa 9. Okay. Ano na? Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Ito na yun. Kaya yun. Pagdating kasi ng araw, wala ng presidente bawat mundo. Wala na yung hari na sinasabi nila.
Iisa na lang po ang hari pagdating ng araw. Kaya ang ganda yung programa ng Diyos, pero yung mga nagturo sa mga naunang panahon kasi, hindi nila alam. Pati nga ako, hindi ko alam yung mga ito. Nagkaroon lang ako ng kaalaman nung nag-focus talaga ako sa pagbabasa. Nag-focus ako sa programa na kahit anong mangyari kung may gawain ng programa, huwag kong ipanagpapalit talaga. Kasi, yun ang gusto ng Diyos. Amen. Wag mong ipalit ang Diyos kasi programa na yun. Sa sarili mong programa. Kaya mula ngayon, Kuya John, sa 2026, wala nang magre-reklamo. Kung tinawag ka namin, punta ka, kung walang pera, umutang ka, bumalik na lang yan pagbalik mo. Ganon yun. May gagamitin ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos yung puso eh. Alam mo yung pagkakataon na talaga yung mga sunod-sunod na proclamation namin, noon wala kaming pera. Pero pag uwi, Basta pumunta na lang po kami. May nagbibigay ng panggasolina, makarating lang kami. Pero pag umuwi kami, may nagkapalit talaga. Marami pang pagkain kasi lahat ng matitira kung minsan, pastayuhin mo yun. Lalo-lalo na yung mga matatanda. Kasi sabi nila, nakita namin yung sakripisyo niya. Alam mo yung isang members doon sa kila Pastor Mon, kung minsan nag-gikas siya ng 500. Pastor pang-allowance niya. Kaya kung minsan nagtataka ako kay Mrs., punta na tayo sa palengke. Bakit may pera ka ba? Kasi ako wala akong pera. Nagbibiro ako kung minsan. Hindi mo pa ako bibigyan ng pera. Kaya, alam nyo, kung bakit masaya ako ngayon na nagtuturo, naintindihan ko na talaga. Kasi, pagdating ng araw, ito na yung mangyayari Kuya John. Na wala nang kikilalanin ng mga tao na hari kundi si Yahweh na. Wala nang kikilalanin sa bawat mundo o bawat bansa. Kasi sinabi niya sa Isaias, na pagdating ng araw, sabi niya doon, pag naipatayo na yung tabernakula ng Diyos sa mataas na bundok, sabi niya, lahat ng mga bansa pupunta sila na magpaturo kung paano maglingkod sa Diyos. Kaya Kuya John, maghanda ka. Ikaw ang isa na magtuturo pagdating ng araw. Pero yung pagkakataon na lahat ng mga bansa pupunta sila. Kasi sinabi ng Biblia yan. Hindi natin pwedeng takpan na lahat ng mga bansa. Kaya wala pa yung rapture na sinasabi nila. hindi pa sila nagpatulong ng mga ibang bansa. Kaya yung mga rapture na yan na sinasabi nila, wala pa, matagal pa. Kasi hindi pa nangyari ito, Kuya John. Kaya yung mga kaibigan mo ng mga pastor doon, ituro mo ito. Bakit magtanong ka, nangyari ba ito? Kung sinabi na nila na nangyari na, di, yun lang sila, mapagkaintindi. Pero tayo, Kailan? Tanungin natin kung kailan nangyari. paparating pa lang yan. Kasi balik po tayo sa verse na nauna. Gusto ko lang balikan. Nasabi niya dito, si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kuya John, tayong lahat, ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen. Pero asahan natin, maniwala po tayo, na lahat ng mga ito ay mangyari. Sana, ikaw at ako, kasama po tayo dyan.
Amen. Na pagdating ng araw, hindi mo na maranasan ng umiyak dahil wala kang pera. Hindi mo na maranasan ng umiyak dahil may pagsubok. Kasi balikan lang natin sa verse na yan. Wala nang dilim. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi ako nalulungkot na kahit kukunti po tayo. Kasi alam niyo yung nabasa namin kaya si Pastor Mon, sabi niya na, nakita ko na Pastor yung sinasabi mo, nakukunti talaga yung maliligtas. Kasi nakasulat eh. Kasi yung mga tao nun, yung mga anak ng Diyos, nasa taas sila ng bundok. Yung mga pamilya ng mga masasama, nasa ibaba sila. Marami sila. Pero ang dami yung nasa baba, pero yung nasa taas, kukunti lang. Yung nagpupuri sa Diyos sa taas, sila lang po ang naligtas. Yung nasa baba, nawala. Bakit? Hindi sila sumunod sa Diyos. Kaya sabi nga si Pastor Mon nung nakita-kita tayo doon, sabi niya, Pastor, nakita ko na, totoo pala yung sinasabi mo, na kukunti lang ang maliligtas pagdating ng araw. Kaya salamat sa Diyos, na pagdating ng araw ay tayo po ay ligtas kahit kukunti po tayo. Amen. Pero, disgrasya lang kuya yun na kukunti talaga ngayon. Kasi yung malaking pamilya, nasa ospital yung kanilang magulang. At saka yung isa kasi, baka patay na yung kanyang ama. Kasi sabi niya, pupunta kami sa Biskaya pag patay na yung ama namin. Kasi malapit na talaga, sabi niya. Kaya baka nandun sila sa Biskaya ngayon. Pero si Lizzie, nalulungkot po kami. Kasi ilang week na naman na hindi siya pumunta na magsamba. Nalulungkot kami kay Lizzie kasi maraming sakripisyo sa mga proclamation noon. Pero may panahon kasi na pumunta sa akin yung mensahe na sabi niya, hindi lahat na gumawa ng arka ay naligtas. Alam niyo yung ibig sabihin yan? Hindi lahat po na nagsimula ng kingdom ay maliligtas. Kaya salamat kahit anong nangyari kay Kuya John at sa kanyang anak ay nagpatuloy po sila. Kaya yung mga pamilya niyo talaga, iayayain niyo talaga dito magpatuloy po sila. Kasi sa totoo lang po Kuya John, ang ganda po yung nangyari pagdating ng araw. Naka-timetable na po tayo dito. Kaya sa 2026, mag-focus ka para makita mo yung nakikita ko. Alam mo yung nakikita ko ngayon? Kahit wala yung tinuturo. Kasi alam mo yung pagkakataon na kung ano pala yung tinuturo ko noon na hindi ko pa alam yung kingdom, siya pala ang mangyayari. Na sasakay ako ng helicopter papunta sa Mindanao. At hindi lang yun. Kaya lang natutuwa sa sila na nakikinig sa akin na palagi kong binabanggit yung black card. Hindi pala. Sa atin pala na kingdom, white card. Hindi pala, pag-aari pala ng demonic yung black card. Kaya tayo, white pala yung pinakamataas. White card. Pero naniniwala ako talaga, 100% talaga na pinaniwalaan ko na ako ang hahawak sa isa doon. Amen. Ha? Lalong-lalo na yung international na citizen. Global. Grabe Kuya John. Makita lang nila. Kaya magpatuloy kayo na mag-ama. Kasi sa totoo lang po, grabe talaga. Kaya dumaan po tayo sa mga pagsubok kasi may nakalaan pala na grabe rin na gagawin ng Diyos pagdating ng araw. Kaya alam mo yung panalangin ko kaninang umaga Kuya John, sabi ko, kasi mayroon akong hindi naintindihan doon. Sabi ni admin, kung mayroon kang hindi naintindihan, basta tatawag ka. Tinignan ko yung kanyang kung hindi naman nakabukas. Alam nga natatawag ako, 2:00 ng umaga, madaling araw. Hindi ko naintindihan, kaya sabi ko, Ama, sabi ko,
bigyan mo ko ng karunungan na lahat po maintindihan ko. At lahat ng mga salita pagdating araw, makapagsalita ako para maabot natin yung mga tao. Kaya, walang imposible sa Diyos. Alam niyo yung panahon kasi ni Joseph, ilang wika ang kayang sabihin ni Joseph noon? 72 ata? 72. 72 na wika. Ikaw ate, ilang wika ang alam mo? Ilocano, Tagalog, medyo English, wala niya lang. Diyan mo umuti. Pero si Joseph noon, 72 na wika, kaya niyang makiusap lahat ng klase ng tribo. Yun ang pupuntahan natin pagdating ng araw. Wala ng tribo sa mundo na hindi natin kayang abutin. Bakit? Bigyan po tayo ng Diyos ng karunungan para malaman natin, maunawaan natin yung kanilang mga salita pagdating ng araw. Kaya sa Acts na nangyari doon, nung bumaba ng Holy Spirit sa mga tao, sabi nila, Parang sa dila nila may apoy na pumunta sa kanilang mga dila at nagsalita sila ng iba't ibang wika na naiintindihan yung mga tao sa palibot nila. Sabi yung mga tao, bakit yung mga tao nito na ito, alam naman nila yung wika natin, pero sa totoo lang po, sa ngayon po, iba yung naituro. Diba? Pag sabi na, pag kumilos ang Espiritu Santo, natumba yung bakla. Pagkatapos yun, tumayo yung bakla pa rin. Di ba? Nakakatuwa nga Kuya Joe kung maintindihan natin yun. Yun pala ang original pagdating ng araw, maranasan po natin yan na maintindihan natin yung mga salita ng ibang wika. Kaya gusto ko nang pumunta sa China. Gusto ko nang mag-Chinese. Ada basit amok besar. Ni hao ma. Meron mapalad yung kasama namin ng mga bata. Kaya sabi ko nga kay Princess, pagbutihin mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Kasi, sabi nga nila, kung saan kami pupunta rin sila. Man. Kung pang-international po kami, mag-i-international din po sila. Amen. Ay, umay kayo, Toy. Kaya, ang ganda po yung programa ng Diyos kung alam natin talaga yung totoo, kung maniwala po tayo sa totoo. Alam mo yung preach ko noon kasi, kung iniisip ko, marami akong preaching ko, brother, na pagdating ng araw, makapunta ako sa iba't ibang bansa na ang dala ko ay salita ng Diyos, hindi trabaho. Hi, good morning. Welcome. Ate, mula ngayon, huwag ka nang mag-absent ha. Kasi, alam mo, sa totoo lang, balikan natin para malaman mo malaman nyo. Pakibasa natin, Isay. Zacarias 14 verse 6 to 9. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi nadidilim. Mananatiling maliwanag kahit sa gabi, si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ngayon, Magtanong ako sa iyo. Bagay mong pisit. Ipalit mo pa yung mangyayari sa mundo. So, sa panahon natin ngayon, hindi na? O ano? Kasi ang ganda yung programa ng Diyos sa'yo. Amen. Pagpatuloy ka lang. Ang ganda yung programa ng Diyos bawat isa sa atin. Lalong-lalo na ikaw na nagsakripisyo sa mga proclamation paglipas panahon yung nakaraan. Di ba? Yung nakaraan na panahon. Ito kasi yung pupuntahan mo.
maraming salamat. Hindi disgrasya na papakinggan nyo to. Para magpatuloy po tayo. Ang ganda kasi yung programa ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya kung minsan, nalulungkot ako noon. At nalulungkot din ako sa mga hindi bumabalik. Pero sabi ng ating admin, pagtiyagaan mo lang, pastor, sila na kailangan silang makabalik talaga. Kasi ang ganda po yung plano ng Diyos. Kayo, ako, tayong lahat, ang ganda yung plano ng Diyos na hindi natin naiintindihan talaga. Pero, sa totoo lang po, malapit na ito na mangyari. Amen. Malapit na ito na mangyari. Kung bakit may lumang tipan, preparasyon sa bagong tipan. Kung may bagong tipan, preparasyon Sa mangyayari. sa mangyayari. Katapusan. Napakinggan mo naman yan, Kuya Jun, ha? Hindi mo napakinggan sa mga relihiyon yung sinasabi ko. yung lumang tipan, preparasyon sa bagong tipan. Yung bagong tipan, preparasyon pala sa mangyayari ngayon. Di ba? 2,000 years ago, noong namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Mula kay Adan, Kuya John, hanggang kay Noah, 2,000 years. Yun, na mahigit. Hindi naman eksakto na 2,000 eh. May kung talaga. May sobra talaga. Mula kay Noah, hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus, 2,000 years din na mahigit. Pero, ngayon, 2,000 years na. Ano ang ibig kong sabihin? Ate Lisel, paparating na to. Amen. Paparating na yan. Pumalakpak na po tayo. Na mararanasan natin yung buhay talaga na wala nang, sabi niya doon, Wala nang tagiliod at hindi na Didilim. at wala nang, ano to? Gabi. Wala nang gabi. Alam niyo yung pakiramdam na pagdating ng kasi ito, na wala ng gabi, maliwanag na lahat. Siguro sabihin mo, hindi na tayo natutulog. Matulog ka kung gusto mo. Pero may liwanag. Di ba kahit araw, kung gusto mo namang matulog, patulog ka naman. Pwede. Pero wala ng gabi talaga, hindi kagaya yung nung nararanasan natin na may gabi, may araw, may gabi, may araw, magpalit-palit yan. Pero pag sa araw, pwede ka namang matulog. Pag sa gabi, pwede ka namang magtrabaho eh. Pero pagdating ng araw, inuulit ko lang kasi ito para sa inyong dalawa. Kasi nakita ko kayo dyan, kaya ulitin natin. Kasi yung pakiramdam ko talaga, gusto kong mapakinggan nyo. Kasi sayang, sa 2026 kasi Ate Lisel, may gagawin na ang Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. Lalong-lalo na pagdating sa 2028. Mas lalo doon. Kaya 2026, 2027, preparasyon yan. Kaya dapat magpatuloy ka at kasama ka sa mag-prepare. Kasi, sabi ko nga sa preaching ko sa Kabatuan, ang bagong tipan ay preparasyon sa paghahari ng Panginoong Hesus. At sino yung magagamit doon? Tayo. Kaya Amen. sabihin mo sa katabi mo, tayo yon. Okay, sa verse na susunod. Ulitin natin, nabasahin. Ate Rizal, Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon. Patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediterano naman ang kalahati.
Okay, di ba nahati? Kahit yung walang tubig, magkakaroon ng tubig. Kaya yung mga mayayaman ngayon, hindi lang po sila mayayaman. May pagkakataon din na maging mayaman si Kuya John. Parang ganun lang yun. Kasi may tubig eh. Yung kalahati papunta sa dagat na walang tubig. Kaya yung mga mayayaman ngayon, yung kayamanan nila, pagdating ng araw, pupunta din na parang ganun lang yun. Pero hindi yun ang sinasabi kasi. Ang sinasabi, pagdating ng araw, wala nang tagtuyo. Lahat po, ang mga punong kahoy mamumunga kasi masusuplayan po yan. Kasi pagdating ng araw, lahat po ng pagkain natin wala ng chemical, Kuya Ate Lisel. Kaya ikaw, pagbutihan mo talaga kasi ang ganda yung plano ng Diyos sa'yo. Andun ka kasi sa agriculture. Kung alam mo lang yung mangyari, grabe. Kasi naibaba na sa amin nung Friday. Kaya nag-request ako kay admin, pwede ko bang isama si Princess? Ay, ni sino bilhin? Sabi ni admin, opo sir. Sige, isama mo. Kaya napakinggan niya yung mangyayari at mangyayari Ate Lisel. Kasi ang nakalagay kasi doon, kami lang na first circle. Pero may nangyari kasi sa kagabi, ay yung nakaraan na gabi na yon, kaya nag-iisip ako kung pinapabayaan ko talaga ito, wala na, walang direksyon. Kaya nag-request ako sa ating admin, na isama ko siya para magkaroon talaga ng direksyon sa buhay. Pero nung kumanta siya, dito pala yung nakatago, sabi ko nga, parang naiyak ako nung napakapakinggan ko talaga, brother. Andito pala talaga yung, kaya pala sinabi ng ating admin noon, yung kasama niyo, pastor, kasama niyo yan. Sa international, pagdating ng araw. Yun pala, nakatago. Kaya ngayon, lumabas na. Kaya tamang-tama, bumalik na yung isang gitarista. Kaya huwag ka nang aabsin, Amen. Hintayin mo yung regalo para sa iyo. Kasi yung ibinigay sa akin talaga ng Diyos pagdating ng araw na gusto kong iregalo sa iyo. Kahit magpatuloy ka, kung yun ang gusto ng Diyos, ibibigay ko pa rin. Pagdating ng araw at tayo mo lang. Kasi noon pa na may sinasabi sa akin ng Diyos na pagdating ng araw, bigyan mo ito. Pero hindi ko sinasabi, basta bigyan ko siya. Wala pa ngayon. Paparating pa lang. Maghintay ka lang, pero ka nang absent para alam mo yung pakiramdam ko ngayon na ikaw nang hahawak ulit sa gitara mo. Diba? Hiningi ko naman yun noon para sa'yo. Kaya balikan mo. Ayan. Balikan mo. At may hahawak din sa mic na magpakanta na grabe talaga. Sa totoo lang, ako mismo. Hangang-hanga ako kahit palagi kong kasama. Araw-araw na nagkakasama kami, talagang naiyak talaga ako. Kaya balikan mo yung gitara mo at bibili tayo ng ibang chord kasi na may depekto yan. Kasi depekto naman kasi yung may-ari dyan. Kaya tanggalin na natin. Alam mo yung nagkambas ako ng ganito? Yung 15 meters, gusto ko kasi pagdating ng araw, pag malagyan ng doon ulit, doon na sa likod dyan. Yung 15 meters, 800? Mahal talaga yan. Ay, sir. Stop. Mahal talaga yan. That's DMI. Mahal yan. Mahal talaga. 15 meters, 800. Kaya sabi ko, balikan ko na lang. Sabi niya, ngayon ka bumili, bawasan ko. Kasi bumili kami ng ganito.
makuha ko yung refund, bibili ako. Sabi naman yung kasama namin, bumili ka na. Hindi ko alam, may nakatago pala. Parang ganun na ngayon ang nangyayari atin si unti-unti. Kaya pagdating ng, huwag ka nang magpapalit pa. Isipin mo na lang, walang anak ng Diyos na nalilit. 2026, bago na. Ate Lucille, dapat ikaw na ang back-upper kung minsan. Ikaw naman ang maglilit kung minsan. Kayo na dalawa kay Princess doon. At sa gitara naman si Ate Rian. Last verse para mag-close na tayo. Gusto ko lang na balikan kasi sayang yung mensahe. Pakibasa ulit, Ate Rian, ikaw naman. Ang daigdig ay pagmamahalan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Okay. Sabi niya, ang daigdig ay pagmamahalan. Pero ngayon ang daigdig, tanong ako kay Brother Ray, ano nga nang makita mo sa daigdig? Ha? Kaguluhan? Ang bansa natin Kasi yung pa lang magulo na. sobra Ha? na. Katiwalian. Katiwalian. Pero pagdating ng araw ang daigdig, sabi niya, pamamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Ito yung, kaya salamat kahit nahuli po kayo, binalikan ko talaga para sa inyo. Amen. Kasi ito yung kailangan natin, hindi lang kayo, pati rin kami, inulit ko lang. Kaya ito kasi yung mangyayari. Kaya huwag na kayong patumping-tumpik kung ano yung naririnig nyo, kung sinasabi na nila na napapakinggan nyo, na iba na yung tinatahak namin, kulto na, hindi po kulto. Kung ano-ano yung napapakinggan nyo, nababalitaan nyo na sinasabi na ganun po talaga daw ang buhay ng tinawag. Amen. Talagang sinisira at sinisira, pero ang ganda po yung gagawin ng Diyos. Kaya, yun po. Kaya magpatuloy po tayo, lahat po tayo, hindi lang kayo na dalawa, kaya salamat. Alam niyo yung pakiramdam ko na nakita ko si Rian, parang bumalik yung isa kong anak na nawalay. May isa pa na nung nagkita kami sa kanyang trabaho, talagang yumakap siya, umiyak. Kasi alam niyo naman kung paano kayo minahal. Kahit anong trials sa buhay natin, anong dinaanan natin, hindi kami nagbago. Kung ano yung pakiramdam namin noon, siya rin hanggang ngayon. Kasi talagang kayo yung anak namin talaga sa pananampalataya na pamilya. Kaya sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay, babalik na po tayo na maglingkod sa Diyos. Kasi sayang. Alam niyo yung napapakinggan nyo ngayon, hindi nyo mapapakinggan sa labas. Kahit sinong preacher ngayon, maliban lang sa preacher ng mga kingdom. Ha? Tumayo po tayo at natawagan ko naman si Ate Lani, siya ang mag-prepare sa atin ngayon para dire-diretso na Tagalog kasi napagod na rin ako. Manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. Langin namin na gawaran mo kami ng pananampalataya na hindi kayang tinagin ng anumang mga pangyayari, ng anumang mga sitwasyon sa buhay. Sa aming pagharap, Ama, sa panibagong taon, samahan mo kami ng kapangyarihan. Dalangin namin ang isa nyo ng kapangyarihan, igawad sa amin mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan na hindi kami matangay ng anumang mga boses ng mundong ito. Magkusturuan mo ang aming puso na magpakumbaba at ang tinig mo lamang ang aming pakikinggan. Hubugon mo kami
kami, Ama, sa kaparaan ng nais mo na ang buhay na meron kami ay magamit lamang para sa iyong karangalan. Salamat, Ama, sa iyong mga salita sa umagang ito. Dalangin namin ang mga salita mong ito ay aming may sa puso, may sa isip, at tulungan mo kami na ito ay aming may sagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yung ganda ito, Aji, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita mapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tayo po makakaupo. Kung sino pa magkatestimony kung tuloy ko sa harapan. Ayan, bigyan natin pagkakataon siguro si Jaisa. Mag-testimony about sa devotion niya, ang ginagawa ng Diyos sa kanya, maging si Kuya June. Dahil sila po ay nagawin dito sa atin. Jaisa? Kaya? Kaya na. Kaya naman tayo. Umuno naman ba lang kami di amata mo? Amen. So, napaka-swerte namin ngayong umaga. Bakit kanya? Hindi lang pagkain yung lapan-lapan namin, kundi talagang ginto sa puso namin, sa buhay namin. Ay, bless talaga. Sa mangyayari. Sa salita ng Diyos namin napakinggan. Katablatang kami na. Natabay. Teka lang na kahit kung may pixelated pero kalampitan. Hindi gamin ko kahit ko tumay dito ko na. Diyan ka mo talalampitan sa tatagit talaga ang nalampitan. So, may plano pa lang Diyos kung bakit ako napunta rito ngayon. Man. May pagkain na nakahanda sa buhay namin mag-ama. Amen. Kahit yung anak ko talaga, hindi ko dinadala sa Eden kasi kung minsan yung service ko, tapos yung panahon, nag-iisa lang ako. Ngayon ko lang salamat. May hinanda pala ng Panginoon sa araw na ito para sa amin. Nagpapasalamat ako dyan. At na-encourage ako sa nakikita ko sa totoo lang sa AG, isa rin akong gitarista, isa rin akong press leader, naging director din ako ng music, pero nakatago dun sa ilalim ng mesa. Pero sa panahon ito, darating na 2026, mabubuksan na po yan. Amen. Dahil gusto ng Panginoon na gamitin natin ng mga talent natin. Kaya
kayo, advice ko lang sa inyo, walang iba sa atin. Tayo ay pamilya ng Panginoon. Kaya, kahit anumang pagsubok na darating sa atin, sana hindi tayo matitinag doon, hindi tayo matitibag. Alam niyo, sa buhay ko, sa pamilya ko, talagang maraming pagsubok. Pero talagang tinatayuan ko lang talaga, sabi ko, Panginoon, ikaw ang Panginoon ba talaga magbibigay ng kwan sa atin, ng kalakasan para malabanan natin yung mga pagsubok. Kasi wala tayong magagawa kung wala yung Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ganun ang nararamdaman ko mula nung nagpastor ako. Tapos nung napasok ako sa City of God, may binago ng Panginoon. Lalo na ngayon sa Kingdom of God. Nakikita ko talaga. Naranasan ko yung buhay ko. Ayun, yung sa amin sa Eden, sa totoo lang, marami kaming pagsubok nung isa yung wala kaming church. May pastor ba ng ganyan, walang church, yun ang narinig ko doon sa amin, doon sa Eden. Sabi ko, sige, sinabi ko naman sa kanila na nung nag-preach ng Panginoon, hindi naman niya ginamit yung church. Ginamit niya sa tabi ng ilog, sa ilalim ng mga kahoy. Sabi ko sa kanila, yung puso natin ang tatanggap sa salita ng Diyos. Hindi yung mga church, hindi yung mga gamit. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Tayo mismo yung mabago ng Panginoon. Yung mga kapatid, yun no, talagang gusto rin ng Panginoon na mangyari sa kanila doon. Kaya ewan ko lang kung ano talagang gusto ng Panginoon. Baka kung hindi sila lilipat dito, ewan ko lang kung saan kami magbubukas ulit. Kasi pinapanalangin ko sa Panginoon kung ano talaga yung gusto niya. Kaya kung gusto niya dito, tanggapin mo kami dito, okay pa lang. Talagang titinmit ibagi may ang serbiti Diyos. So, kung ang arap ni Kuya Rotay no may ito kano lugan, is kakararag tayo at talagang isutiusan na niya. Pagluganan ligit si mapan magigimong usarin ito ministry. So, iti devotion kapsa ka talaga medyo at iti kung ano maminsan so nga makita yung kinamat ijay awang kami pa lang iti stable manit na talagang maminsan takaw-takawin di pa lang di time ni no bawal tagtakawang talagang di oras bigay may naduduma siyempre sa jive di mapanagnet saray rapi saray aldaw so at talaga kurang pa lang awang pati stable nga kulaknot nga daloy iti net media so ang so ano magita yung ti devotion ni talagang naurusod ito magtitinakikinamat na so gagangay na adya pa lang gana siguro quantity pumintas ti panawin siyempre pagpagamit ti nabaso din ay awantom di kaya nga pakakuantayin ito na tumting tayo ito dyan yung panawin ha so tagkwatay pa lang talit kinagtamit kaya lang tayo iti kakayahan niya po Diyos hindi yung sarili natin kakayahan ng ating ano sa buhay natin kundi yung binigay ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos ang itatanim natin sa buhay natin. Amen po ba? So ito na po yung aming nasasabi sa bawat isa sa atin. Okay, salamat kayo John. Sabihin mo sa mga nagsasabi na wala kayong church, ano naman yung pastor na yan? Ang totoong church po ay tayo. Maganda man ang church mo, kumusta naman ang buhay mo? Ganun lang Kuya John. Kaya huwag kang mag-alala, pero pagdating ang araw, hindi na sana ako tatayo. Nasusunod sana yung anak mo, pero bigyan ka lang ng challenge. Pagdating ng araw kasi, wala nang pinakamagandang church, kundi ang church na kingdom. Amen. Ikaw na.
morning po. Nung hindi ko po alam yung kingdom po, kingdom of God, yung buhay ko po talaga wala po talagang patutunguhan. Nung nasa Baguio po ako, sobrang nakilala ko po talaga yung mga hindi dapat kilalanin po yung mga video po, ay yung mga bisyo po na hindi dapat nagawa ko na po. Tapos nung bumalik po ako sa Dumabel, dun po yung nakita ko po si Papa, talaga po naiyak po ako kasi talagang dun po niya sinabi sa akin na sasali po ako sa Kingdom of God. Tapos dun niya po sinabi na sali po ako sa mga programa po ng Panginoon. Kaya po dun ko po nakita yung pagmamahal po ng Papa ko sa akin para po hindi po ako may nahihiwalay po sa Panginoon. Nung nalaman ko po na sobrang ganda po yung programang yun, tinuloy ko po kahit po sobrang hirap po ng buhay namin. Yung grabe po talaga na wala po talagang patutungan yung buhay ko noon, at ngayon po talagang unti ko na po nalalaman na ang ganda pala ng plano ng Diyos sa akin. At dun po talaga nagsimula ang laki po ng pinagbago ko ngayon. Salamat po sa programa, pati na rin sa Panginoon, kasi siya po yung tumulong sa akin kung paano baguhin yung buhay ko po. Salamat po yun lang. Okay, salamat. Talagang ang Diyos ang nagbabago talaga ng buhay ng isang tao. Kasi ang tao, hindi niya kayang baguhin, talaga baguhin ang kanyang buhay. Diyos lang po talaga. Okay? Si Ate Lisilay. Sino bang susunod? Si Ate Lisilay? Irian. Sige, ma. First. Sige lang. Padayawan di amang. Okay. Sino? Pa? Praise God, hallelujah. Agyaman aglaw na kinaimbag na ako Diyos kanya at nadanon ka man na ito 65 years ko. Okay. Agyaman na iti nalipod iti simaragag matiti dahil ito yung pagimgimunganan kasi lang yung nagdakal iti nagbaniwan matiti biyag make in biyag ko ta iti nga talaga kat no dalang iti basit nga ko kat talaga nga sumungsunga ta yung itatan ke naikat ko dagi dyan nga uganin talaga nga nagpakumbaba at matan lalo ka rin iti kakabsat ko nga sak iti ak talaga nga no ada nadamag ko iti kakabsat ko ang takon at apa idang yung tatan nabalbaliwan nagdakil ti nagbaliwan iti biyag ko na nito iti naamok da ito yun nga pagkingiwan dyan the kingdom of God. Kat akyaman aklaw na iti kinanbag ni Apo ta hanak nga inikan iti dahito nga taon nga dapat ay dati nga taon nga 2025 awan ba iti naranasak nga grabe nga sakit no di kasala Israel lang nga guri kas dyan so agyaman aklaw na iti kinanbag ni Apo ta napigsa aklat ta kin naregtaak nga gungunay sa pala kumatag na nayon nga ikanak na Apo Diyos iti na pigsa pamagi at itog nga panagbiag ko ta hindi kasta at itog pa'y matinag panagserbi kina Apo Diyos kin ikarkarag ko nga dahil ko ma 2026 kat maakay ko kumati anak ko nga maagserbi kina Apo Diyos ajay lang ti karayon ko nga ikarkarag ajay lang kakabsa Ita ka lang ate. Atay, bugla na ito ngayon. At pang ipag-pray si Ate Gloria dahil siya po ay 65 years old kahapon.
Anawa namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan, katapatan mo sa buhay ni Ate Gloria. Dalangin po namin ang Baltasar family. Kung paano kumilos ka sa buhay ni Ate Gloria ay kumilos ka rin sa kanila at makasama namin sila sa Kingdom of God family na makita nila Ama kung sino kang Diyos sa kanilang buhay. Salamat po Ama sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa Kanya. Dalangin namin na hindi lang niya ng taon ay pagkakaloob mo sa Kanya, bagkus makakasama namin siya sa 1,000 years na pagkahari mo dito sa lupa. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos sa Kanya, gamitin mo Kanyang buhay para mas marami pang maakay Ama na papuntang mga tao sa iyong karingan. Salamat po Ama na iyong siyang igagawaran ng pambihirang karunungan, mga bagay-bagay na nais niyang matutunan Ama, lalo sa Kanyang pagde-devotion. At ang mga natutunan niya sa devotion, Ama, ay tulungan mo din siya na may bahagi niya sa ibang tao. Subukin mo siya, Ama, sa kaparaan ng nais mo na kanyang buhay ay magamit niya para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan tayo kung dala ko sa ating pagbibigay. Kunin natin ang ating mga sobre. Bigyan natin ang ating mga tithes and offering. Yan tayo ngayon, Mawi. We bring